Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong linggo ay tinatawag nating Good Shepherd Sunday itong linggong ito. Linggo ng mabuting pastol. Tatlong bagay po ang makikita natin sa ating readings, sa ating gospel. Una, sinasagot nito ang tanong na sino o ano ang pangalan ng mabuting pastol na ito? Sa first reading from the Acts of the Apostle, sabi ni Simon Pedro, his name is Jesus. Ang pangalan niya ay Jesus. Kung mayroon nang nagpagaling daw, sabi ni Simon Pedro, it is in Jesus' name. It is in Jesus' name. At mahalagang bagay po ito. Mahalagang bagay po ito na alam natin kung sino itong mabuting pastol. Kaya po lahat ng ginagawa ng simbahan, lahat ng ginagawa nating nananampalataya, lahat ng ginagawa naming mga kaparian, yung pagmimisa, pagpapakumpisal, pagmimisyon, pag-outreach programs, yung mga ganon, fiesta devotions, devotion sa mga santos, it is in Jesus' name. Patungo palagi kay Jesus. It is in Jesus' name. Jesus is the name of the Good Shepherd. Kaya nga po sa gospel, secondly, sa gospel, sabi ni Jesus, I am the Good Shepherd. I am the Good Shepherd. Sa gospel, makikita natin yung qualities ng isang magandang o mabuting pastol. Isang mabuting pastol na ginagawa ni Jesus sa atin. Yung mga ginawa niya. Ang mabuting pastol, una, he lays down his life for his sheep. Mahalagang aspekto, pag-aalay ng buhay. Ang mabuting pastol ay marunong o iniaalay niya ang kanyang buhay sa mga tupa. Sa Ingles siguro, self-giving. Self-giving. At pag sinasabi nating self-giving, marami po yun. Halimbawa, pag tayo po'y nagsusumikap na mapabuti ang pag-aaral ng isang bata, bilang mga magulang, tayo nagtatrabaho, hinahatid sa school, chine-check yung schedule ng mabuti, that's a form of self-giving. Pag tayo po'y nagsusumikap na madisiplina ang bata, pag nagkakamali, kinokorek natin, tinuturuan natin kung anong tama, that is a form of self-giving. Hindi lang po yung bigay ng kung ano-ano lang. Makikita natin na palaging pangarap ng Diyos, Jesus always desires na mapabuti tayong lahat. Mapabuti tayong lahat. Kaya nga po palagi niyang nandyan ang mga kautusan niya, nandyan yung buhay ng mga santos na gabay natin, andyan ang simbahan, andyan ang mga sakramento. Ito'y simbolo po ng patuloy na pagmamahal ng Diyos sa atin. Simbolo ng patuloy na pag-aalaga ng Diyos sa atin. Simbolo ng patuloy ng pag-aalay ng kanyang buhay. Ano pa kayang ibang qualities? Secondly, mahalaga din po na mayroong malalim na ugnayan ang isang mabuting pastol sa kanyang mga inaalagaan. I know them, sabi ni Jesus, they know me. Bakit kaya mahalaga yun? Bakit kaya ito mahalaga? Yung malalim na ugnayan. Kasi pag kilala natin ang isang tao, alam natin yung kanyang strengths and weaknesses. Pag kilala natin ang isang tao o inaalagaan, alam natin kung anong dapat ibigay at kung anong hindi dapat ibigay. Pag kilala po natin yung inaalagaan natin, alam po natin kung anong dapat gawin.
Alam po natin kung anong dapat gawin. Two qualities ng mabuting pastol. Knowledge, pagkilala sa mga alaga, at pag-aalay ng buhay. Thirdly, sa second reading from the first letter of John, niremind niya tayo na, hoy, tayong lahat po ay God's children. Tayo po itong recipient ng patuloy na paghuhubog ng Diyos. That He is shepherding us. At bilang anak ng Diyos, hindi po sapat na tayo'y tanggap lang ng tanggap. He is also calling us to be like Him. Ano sabi niya? Sabi niya, di ba? Feed my lambs. Feed my sheep. Look after them. Look after them. He calls us to follow Him. Tinatawag niya tayong sundan siya. Sundan yung mga yapak ni Kristo. He calls all of us to be good shepherds as well. To care for those in need. Halimbawa sa parokya natin, di ba, mayroon tayong feeding program sa mga nasa kulungan. Pumupunta tayo doon. That's one way of being like Jesus. Yung pagkakatikismo sa mga bata, pagtuturo. Itong tawag na ito ay hindi lang po para sa aming kaparian. Lahat po tayo, in our own little way, ay good shepherds. Tinatawag na maging mabuting pastol. Kahapon po, nahuli ako, nagmamaneho. Accidentally, di ko nakita yung naka-red pala yung right turn. Yung traffic enforcer, gumano no, ilaw. Signal. Tabi ako. Tapos, sir, violation po. Alam niyo anong sinabi ko? Well, tama po kayo, sir. Mali po ako. Mali po ako. So, ano pong dapat kong gawin? Isa siyang mabuting pastol. Ito pong gagawin ninyo. ID po, license. Kinuha yung license ko. Okay. Tapos, may sinulat siya eh. Parang code sa violation. Okay. Pagkabigay ng resibo, sabi ko, anong gagawin ko sa resibo? Sir, mayroon pong fine. Okay po? So, saan ako pupunta? Ito, pumunta ka sa website na ito. At saka bayaran niyo po doon. Well, he was doing his job. And I commend him for doing his job. So sabi ko, okay po, so maraming salamat po, talaga naman pong mali ako. So tinanggap ko yung resibo, and then hindi pa po ako nagbayad. Maybe this week. Well, isa po siyang halimbawa. In his own little way, he was being a good shepherd. Oh. Wala siya. Mali tayo eh. Tanggapin natin. And he was nice in a way. So bilang mga tagasunod ni Kristo, tayong lahat, magulang, yung mga nagtratrabaho, when we care for those in need, that's acting like a good shepherd. That shepherd-like service. Shepherd-like service. Sana tayong lahat ay maging mabuting pastol sa ating trabaho, sa mga binibigay na duties sa atin. Ang huwarang pastol po, na modelo na binibigay sa atin, ay walang iba, kundi ang ating Panginoong si Jesus.